sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang oras sa pulso, ang oras sa Nuda Veritas, 9 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Veritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Veritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Veritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Maayong hapon o salamat sa tanan, pero ang palibot din is ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro para sa kasihuran sa mga lagyo giuwan, no? O dagko ra baglugas na yung uwan, unya akong bana-bana muluntad na og about 20 to 25 minutes. Kakabalaka ko kung malangan kini nga uwan-uwan mubaha na sab ang pipilak ng mga dapit dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Mao ganang ako ang anticipation part, no? Kay mura man ta og pag-asa sab kay amo maning naobserbahan muluntad nga ni kapin sa oras. Unya kusog tuloy-tuloy ang pagbundak sa uwan hasta ang limkit kay center maapektahan usab. Mao gani ang amo ang eksperyensya, no? Ug mao na nga kamo nga naa nagapuyo diha sa daplin-daplin mudugay-dugay ngani kini nga uwan, paniguro nga mas safe or safety kamo, ha? Ayaw mo kumpiyansa og puyo diha sa daplin nga agianan sa baha simbako og mo grabe ang mao nga kadautan sa panahon kusog ang pagbundak sa uwan hantod unya gabi. So ato nang likayan pinagi sa inyong pagpaminaw nako dinhi sa programang Nuda Veritas para mahinuktukan ninyo ni para ni sa atong kaluwasan. Ang atong mga anak dunay eskwela nining mga orasa, make sure nga makauli sila on time. I hope nga wa ninyo na sila malimti pagpada og mga raincoat, mga turong o sa paniha para safety ang atong mga bata. So sa una gamatuting pa ko, mo ganahan kay ko nga gipalitan ko og raincoat kay magamit ng ginako labi na kun mag-uwan-uwan na paibog. Unya utro man po dito kung akong classmate mas baga pa ilang palit. Mas baga pa ilang palit ang akong nipis. Grabe, no? Anyway, maayong hapon kaninyo og nianta sa atong programang Nuda Veritas og ako mong paibaon nga doon na ta YouTube channel nga pwede ninyo nga research og mag-review kamo sa ato ang mga diskusyon dinhi sa ato nga pagpadagan sa Nuda Veritas. Sa yun na kini ninyong pangitaon, pinagi lang sa pag-type Nuda Veritas CDO. Akong sublion, Nuda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo diha, no? Maglugwa dayon ang tanang episode sa Nuda Veritas program. Taas-taas kini sumugahin kamog taas nga panahon nga maminaw para masabtan ninyo ang mga pautana ug tubag explanation dinhi sa atong programa sa Nuda Veritas. Timan-in na ninyo kay importante ni, no? May tungod kini sa atong mga pamalaod sa pagkakaron. Ilabi na diha sa probinsya. Kay bawo ka diha sa probinsya, baga paggikan nato ang maisip nga inosente, dili pa kay sila suhito sa atong pamalaod, sa atong palibot. So magnganga kini sila. So aron nga di sila magnganga, maminaw sila dinhi og paki-share lang, paki-like lang or pa-subscribe, paki-subscribe para mudaghan sabta, ha? O sige. Ang una nato nga hatagan og pagtagad mao ang pahutana gikan ni Kadjud lang ha, ako sa ning tan-awon
gikan ni Borasca Bataa, ingon pa niya, Nuda Veritas, nalaktawan baya nimo kung pulso ganina. Ha? Mo ba? But anyway, I have a question for you, sir. I have a question for you, sir, ha? Handsome, dili ha? Handsome Frank. Pag ano nang handsome na ko, no? Dunay nakautang sa about 15,000 apan tuan na siya sa abroad nga nagwork nangayo kog sa imong gipangayo ha, tip unsay maayong paagi ma-process ang demand letter. Situate nga kung doon na demand letter, makahimo man tag demand letter. Anytime pwede man na. Pero ang problema ko na Mr. Borasca Bataa, kung kanang imong pagpreparar sa demand letter mo, abot baka niya? Oo. Unya, dili na to masiguro nga bayran pag yun na. Di na to na masiguro. Ang akong ikasuggest na kung imo diha, make sure nga mabot ka ng demand letter araw nga siya maka-communicate sa iyang mga kaliwat dinhe sa ato sa nasod or dinhe sa ato sa dakbayan aron nga makahunahuna pod siya, no? Makahunahuna pod siya og bayad sa iyang obligasyon. Kung gusto nimo nga kasuhan pag abot niya mahimo man, pero nabalak ako kay basin unya og mas dako pa ang imuhang mga pitsi-pitsi nga mga expenses sa pag-file og kaso para lang pagpaningil sa 15,000 pesos. Mauna pod ang atong problema. Kinanglan nga dili sa ta musangko na ana. Ang ato ang i-suggest mao nga once makauli siya, labi na kung kaila suod nimo, ato patabang ta sa atong barangay sa Lupon nga mutabang og pagsingil. Mutabang og singil. Gamay ra man ta nga butang. Muna usahay di ta ka balibad sa atong mga higala. Ikun sa man nimo ni. Di ta maka balibad kay basig mamahayan, masukanta, pero praktikalan na kita karon. Ang utang pagabayran gayod. Muna ta nga kung mao kini ang atong attitude nga mabutang sa una-una sa mga tawo nakautang, murag wa siguro tay problema. Pero ang problema na to karon part mao mga scam kana scam. Mo gina tong problema unya day natay mga amigo gaon na yun pagyud ta. Ikon sa man nimo ni kining gapaninglan nimo demand letter nga imo nga padadan. May mo anytime pwede. Ang kupautan na bawaan nimong address. Kay para pagsiguro nga madawat, no? Og kasuhon gud kini nabalak ako kay basin unya og maprenda po nimo ng ubang mga butang para lang gumikan sa garbo gukdon ginato. So ang imo pag-abot dinhi sa ato sa dakbayan og makauli na siya, paninglan nimo. Magpalaban ka diha mismo sa ato sa barangay kapitan para masulbad ang mao nga utang nga problema. Wala kamo ba? Ay mo kumpiyansa ng mga naay gapamaylo niya pasalig wala og tuo nga bayaran talagi ka pare. O ay kabala ka pare kay mularga man ko pare. Unya ang first nga sweldo pare akong ipadala sa akong asawa unya with the instruction nga ang 15,000 pesos akong ipabayad sa imo. Till ito dimarens kung mabuhat na. Lisod ba ya? Musa ako basi mo tanan mo, Sir Frank, unsa may advice na ingunin ni? Dili magpautang. Ino ni mo nga wa kagi kwarta. Kay ikaw may maproblemahan ni. Mag-uol ka na dayon kay gaawayon kasi mo asawa, asa na ang bayad. O malalis na hinuon sa magtiayon. Isod. Kanang demand letter okay na mura man nagnaningil unya dayo pinagil na sa suwat. Ingon na nakasimple ang abot na to ipasabot.
na may tao mausab og malukmay ang iyang kasing-kasing unya day mag-instruct sa iya nga kabilin dinhi iyang nabinlan dinhi sa atoa nga ay tagay si Paris si buras ka bata bayre dia bisag katunga lang sa nanaon ba unta ba pero kano sa pa kana may tabo damgo lang na siya buras ka bata. Okay nalasige next nga pangutana gikan ni kang John Macas. Hello Sir Frank Noda Veritas. Sir, simple ra akong pangutana. Uso karon ang bullying sa eskwelahan. If mga minor rapod ang gabuli sa usa ka minor, kinsay mapriso ani or makabayad kung mas mo sumbong ang na argabyado ang ginikanan ba or hulatan nga mag-18 ang akusado para patubagon labi na kung serious physical injury pa ang iyahang nabuhat para dili ta moabot na nga level nga may pagkabugat-bugat na nga nanay physical injury. Sa sayupang panahon akong suggestion ang mga ginikanan kinanglan nga mobisita sa principal og adto niya i-relay ang mao nga problema aron nga ang masig ka mga ginikanan mahimong ipatawag og mag-referee ang principal aron nga sa ingon dili na masubli ang mga bullying. Kinanglan nga naay immediate intervention sa eskwelahan ang management ang principal mismo dili ni angay nga padak-on kanang mga minor kung makasala na sila klaro man sa atong balaod nga exempted sila sa mao nga mga kasalanan labi na kung gisgutan nimo physical injuries. So kung exempted sila insakto ka maghuwat ka og 18 anyos aya pa nato prosecute aron nga dili nakana moabot na nga level part kay kabaw ka kung 18 anyos na nakasala ang bata bullying nagedad panalitan og bisan og 12 14 baka no grabe murag dumot na gana bantay ka lang abot lang ko o ikaw 18 anyos apay lang tag kagsumbong murag imo hinong gidungtan. So with the immediate nga intervention sa mga kadagkuan sa eskwelahan kana ang the best remedy nga aron maputol masumpo kana unya ang principal kinahanglan nga dili magduha-duha. You do what is right for the good and the welfare of the children. Mao gina ang maayong pagkabuhaton. Lamang dili nato mapugnan, dili nato kalikayan naay mga pangitabo nga naay principal diha nga babayuti og batasan. Talawan ba kinahanglan nga i-impose gyud nimo ang imong will isip usa ka principal sa usa ka eskwelahan diin pipila ka mga bata mga badlungon magbuli sa iyahang mga classmate. Mo man ang sukuranan sa away. So kanadto during our time mga piso pa mi nga mga dagko mahadlok mi kay makasala kami diha sa eskwelahan musumbong pagyud ang teacher in charge ug ang principal tus balay. Munang timanan. So disiplinahon ka sa imuhang lolo, mga lola, mga papa, mama, disiplinahon ka. Unya balipay manungkon pa ang mga ginikanan nga, sir, sa sunod, sir, papa ko, latiguhan nagbakos. Karon, lahi naman. Lahi na. So, unsay buhaton? Ang principal kinanglan nga may balusab. May balo siya sa karakter sa mga kabataan, mga bata diha. Aron masayran niya o guided siya unsaon niya pag-manage. Mga isyak feedback sa mga teacher in charge. Kinsa ba yung mga badlongon niyo diha. Sugili ko kay ipatabang tani og monitor para pagsanta nga walay mga lalis tali sa atong mga kabataan. Okay.
Sige. Murag yun na ang atong ika-suggest kay anang kaso-kaso okay man na. Okay, may lang na sa primero. Siya gipailan ko na sa banta lagi na. Ay, dugay ka na. Ang maayo na ipasitol within nga mao ang principal. Ha? Sige. If maga-minor pod ang gabuli sa usa ka minor, kinsay mapriso. Ani wa may mapriso kay mo nan manggisulti nga minor nga ni exempted siya sa criminal responsibility. Ipabot pa siya o 18 anyos. Nawapi siguro kung minor gyud kayo, pag-abot og 18 anyos na prescribe na ang krimen. Di wala gyud may pang sasayo pa mga bata tudloan nato og pamatasan nga insakto. Ang principal mooy magalihok yun na ng mga butanga. Sige, gikan ni Melbourne Arturo Dumagpi. No da berita, sir, naghilak ko ganina. Oy, kajot, nakahilak di ay. Sir, nakahilak ko ganina kay wala nimo mabasa ang akong pinakauna nga message sa pulso. Ha? Muragwa ko kadawat og Melbourne. Oo. Nakahilak ko no siya. Ay, naandangan na. Wa man tuyuan na, oy. Ako pa. Pihigon tamo. Kinsa man ko. Nga pareha raman ta nga mga linalang din ibabaw sa kalibutan. Sa deka. Siya nga. Kining ganina kay wala nimo mabasa akong pinakauna nga message sa pulso. Bitaw joke. Joke lagi Ing siya nalaktawan nimo og wala ma-double check sa kinababawan sa comment. Di ay mo'y primero siguro. As lang ko, sir. But ay but but before that, hi and good afternoon. Pila ka adlaw ay makuha ang CFA sa barangay after mahuman ang tulo ka hearings sa Lupon apan walay settlement nga nahitabo. Kanang 3 meetings di magyud na necessarily nga strictly mo follow. It's only a directory, no? Nga pag-abot sa 3 meetings pwede na. Kay naa magoy uban pod nga mga litigante diha sa barangay nga level na dili pa sila willing. Ngayon nga sulbaron, palaban sila sa Lupon, palaban sila sa atong barangay chairman. Di sila gusto kay, kung panalitan, mangayo ka, tagay kong safe, kay magpahil ko o makagasto ka manggod. Munang angay na ito nga timanan. Kanang pag-file o kaso, inisog man na, kanang may lang na sa primero, kadugayan, maluya ka. Sa luoy, masab. Inana ba? Kanang 3 meetings, mawala na lugar nga minimum nga. Mura ba siya o basihanan nga pwede na. Pero naiuban nga, wa magdali. Naapoy uban nga gadali, tungod kay preparado siya, kay gusto gyud niya nga ihag yung nga filean nga sumbong. So, dili po makadumili, makabalibad ang barangay kapitan. Kasi siya may magpirma sa CFA. Pwede nga iyahang pirmahan o mag-prepare siya og certificate to file action. Pero kay baw ko, kining ato mga hingtundan, no? Hingtundan, wa magyud na sila magununa nga mudako ang mao nga kaso. Taas kayo ilang pag-asa nga ang mga gipang refer nga mga kaso diha sa barangay nga level, masulbad diha ra pud na diha sa barangay. Worst comes to worst, garbo na ang mga pasolobe. Mga kap, tagay kong safe. Ay, sus, gusto ko filean. Kinahanglan yun kay, way batasan mo ka na mo kini, nanalugan, no? Pag-file na dito sa korte, basi kadugay makaamgo ka, luoy man sab. Ako na ibawan na may lura ba to silingan o duha katakos nga bugas kay walay ikapanihapon, luoy sab. Hunonaon na to na, mga consequences ba?
Oo, kay dili po ta magakatingala nga naagi conflict ingon na anak. Bitahan na kung makasilingan ka og buutan or tarong. Naamay mga bugoy-bugoy. Naamay mga badlungon nga manglibak dito, mangilabot dire, ingon na, no? Himantayon. Naingon na. So ako, I have to exhaust all available administrative remedies before I will ask the barangay chairman or the barangay captain to issue a certificate to file action. Kay araw nga dili nita magastuhan, hasol baya, no? Hasol baya. Kung adto ka sa korte, magastuhan ka magyud. Pero kanang 3 meetings, that is the boundaries, Albi. Nga at least na wa gyud magakasinabot, pero ako, I have to discourage you that. O kay kapoy baya. Oo. Pero trabaho ni sa atong mga barangay official. Mabitaw nga naatay lupon kay maunay dang pananan sa atong mga kaigsunan, mga mulupyo sulod mismo sa barangay. Ang tumong og tuyo mao pag-resolve sa mga issue nga wala nila masabte o wala sila magkakasinabot kayon. Okay? Sige. Gikan ni Rodney Rakenrola. Ingon pa niya dire, Sir Frank, naambungan. Uy, tuwa na sab, ganahan kay ko nini. Oo. Pwede ba magpiyansa ang usa ka tawo nga dunay warrant samtang wala pay hearing? Pwede. Oo, pwede. After all, moabot ra magyud ang warrant nimo diha. Munang uban bitaw na ikaso sa prosecutor. Oo. Ang akusado, ang respondent, murag nakasabot siya through his lawyer nga mafailan gyud ko og sumbong kay nag-ingon man tong fiscal nga naagi ko noy probable cause na ay prima facie evidence nga pwede ko mafailan og sumbong. So ang buhaton atong monitoron. Okay? Pag-file na sa information with the recommendation addressed to the head of office, city fiscal, no? Or provincial fiscal. Sa pag-file diha sa information o naa may recommendation na nahimuon, murag observation sa prosecutor, why he concluded that the supposed respondent must be charged accordingly in the court. Okay. So dito sa information o naamoy mga makatug-an nimo diha nga si kuan ikaw ba to, sir? O ako. Kung sir, nabasahan ako information. Ang recommended bill ban 50,000. So, naka-ready ka na. Oo. Recommended bill ban 50,000. Unya, wa pag yun na ma-review pa nga ni sa city fiscal or sa provincial fiscal. Ga-ready ka na. No? Pwede ka na. Kaya na naman, ibawa naman ni mo. Nga, ang kapadulngan nimo na isyuan sa warrant of arrest. Ay nagpaabuta. Actually, mo na yung uso sa uban. Napoy uban nga magwat until such time nga kuan magod na ay mga instances nga gifile na ang information sa korte. Okay? Pero kung ang judge duha-duha gumikan siguro sa kadelikado ba ka sa kaso, sensitive ka kaso, na, rape man pananglitan, so reviewon ka na sa judge. Munang uban maghuwat nga doon ay formal issuance sa warrant of arrest nga i-issue sa judge. Kay ang judge has the power and authority also to review the information submitted or endorsed by the concerned prosecutor. Okay? Unya na may approval na gikan sa city fiscal. So pwede na to i-forward dito dapita sa korte. Okay? Naagod tong recommended bill ban naka-attach. Now, ang judge pwede nga dili sa niya isyuhan og warrant. Ngano man? He is asking more time to review.
by judicial determination of the probable cause and the prima facie evidence found by the office of the prosecutor. So, pag humanyag review, no? Kita niya nga angayan, aya pa siya mag-issue og warrant of arrest. Nayuban nga sa ko nang gikasulti lagi, murag automatic kay tan-aw niya dayag gyud kayo ang mga ebidensya. Salig siya sa prosecutor sa recommendation. So okay, sige. Pwede ka makabutang og piyansa. Actually, mo man ang gipamuhat sa uban. Alright, kadot lang ha. Si Rodney ba to? Mo'y nagapadala samtang wala pa hearing. Sige. Gitubag ko na Rodney ha. Si Rodney Rock'n'Rolla. Si Manfi. Sigurado gini magsaba nga uwan sa ila dito. May nga po Sir Frank, gaulan na dinhi sir. Kusog-kusog sa daan palagi ko. Diri nga ni murag na arang-arang karon ang palibot diri sa tugkaran sa Radyo Ultra. Hipos na karon ingon siya. Hipos na karon sa sulod balay para maminaw sa imong programa, sir. Okay. Hipos kay tingtugnaw biya kay bukid biya na ang uyoy sa hangin, di ba? Uban sa uwan-uwan ay bugnaw kayo. Okay. Sige, si Mang Fika to Mundia de Dapita sa Palas, Baungon. Good afternoon ni Ma'am Elizabeth Basilgo. Nakatext siya, Good afternoon, Sir Frank. Unsa man dayan na ang demand letter? Ang demand letter, mao ka na ang imuhang silbi yango-ngo or hangyo nga mag-demand ka sumala sa inyong nasabutan nga i-comply ang inyong mga nasabutan. For example, nangutang si Pulana. So naagin na demand letter nga himuon. Ang demand letter, kung magkinaunsa, mao man na ang business pod at the same time, nga gihatagan imo katungod siya due process. Dili mo diretso og file og kaso. Kay mo claim man po itong napadadaan sa demand letter nga, Your Honor, I was not given the time and opportunity to defend myself as part of due process. I immediately received the demand letter, Your Honor. Mo nang magkakaitabo. Ingo po sa judge, yango sab. Why? Did you not receive any demand letter? Wala din, Your Honor. Nasakitan yung kaya ko. Kaya kanira bang pangayo sa kining gahatag og demand letter na ko, Your Honor, abi nimo ang iyang anak akong binata. Ay, muna nga, ang demand letter is part of the due process. Ma-real property man or gitawagon nato kining utang-utang, naagin na siya. Naagin na sa real property, ilabi na sa forcible entry, ay naagin gyapon ng demand letter. Disinte lang ang dating tiyaw na demand letter. Ha? Unsa di ka? Ingon na man na. Plitan ka ro, doon ay nakautang. Para di magmahay. Unsa man ni Marie? Igditso magkunin mo file og sumbong nga wa ko kabayad nimo. Iko ang paypahon ta ko mariba nga mo kana mo kini. And so you have to expect that there must be a final demand letter or a demand letter to that effect. Ang uban demand letter pa karon. Sa sunod nga follow-up kanang naupos na iyang pailob, final demand letter. Tuwa dito, mga attachment, photocopy sa mga kamatuoran. So, mao na siya, Ma'am Sabet. Si Ma'am Elizabeth, ang pangutana ni unsa man di ay ang demand letter. Kani ka pangitaon maguni o kutihan gyud ba, kutihan may balo ang abogado nga magtuon sa mga kaso nya maingon man ning abogado ato ni ipadismiss. Ha, ipadismiss ni mo turni? Padismiss na ni ay kabalak ka. Oo, ngano man turni? Dili
wa makakadawat og demand letter, nakadawat ka. Wa lagi turni. Dungog-dungog lang. Mo na atong rason. Walay due process. So, dito na. Istokada ka na dayon para dako-dako ang bayad. Kana mo kani. Na. So, maingon dahi ang client, bilibag na kong torne, no? Kumbati gud siya, dako-dako ni akong paghatag kay muaway man sa korte. Di man magaduko-duko. Muna na siya. That is part of the due process. Okay. I hope na nakuha ang ako ang pagpasabot ni Ma'am Elizabeth. Hoy, palangga kay minini. Kini si Ma'am Elizabeth. Jesus. Digid taon niya kami malimtan part. Mag-uwan man o magbagyo basta makatsans la siya og tumbong. Hapit-hapit po diya sa Gaisano ma. Hapit-hapit sa Gaisano kay para mo daghan. Naman kunoy daghang mga tao. Naman kunoy. Siya nga abog man kayong parking area murag wa madahan ni og silhig. Ambot awa man sa ko ka anha. Pero dool na siya. Daplin sa karsada, naalang sa usa ka pwesto nga likuon, unya tugbungon o gamay. So, careful lang ta mag-drive. Ha? Ilabi na karon nga uwan-uwan na. Okay, sige, salamat kayo. Gikan ni Ma'am, ni Oliver Ampong Nalwal. Alright. Sir Frank, oy, kinsa gani tong listener nimo nga taga Pualas. Si Ma'am Femondia, ano man? Ni amang good resort gitukod sa Zone 5. Plano na mo ni Junjun Makas maghimo og vlog didto 2023 panahuman apan dili pa open for public. Di kaha kay wala pa sila ma-aprobahan sa DENR, posible sab. Posible na di ay. Lain nga resort nakadool ni sa Ultra Winds. Basig kay baw sa Mang Fe na ikaw Mang Fe nakabaw ka nini. Ang nagsultin ako nini si Oliver. Agianan na unsa man ber kining daleketonon ba ni sa kaon pa ni sa bukid or na ay special nga private road leading towards the resort kung sa padiha. Grabe, kana sa Pualas, kana sa Indahag Part, grabe nga progress ang naadiha. Munang ako nga namatikdan. So, thank you for the feedback, Oliver Ampong Nalwal. Alright, gikan ni Nestor Auditor. I hope dili ni siya tagakuha kay auditor ko ni siya. Noda Veritas, ingon pa ni Nestor Auditor. Noda Veritas, good afternoon, Sir Frank. Pwede ba kasuhan sa barangay ang panday nga nag-advance og 10,000 pero wala matrabaho? Sus, daghang kaikog mga balita ingon nini. One time sauna pa to, nagpatrabaho ko. Akong singagan. Way advance din ha, kinan trabaho sa siga ang mata nila. Ilang na nga style mo. Sing advance unya kadugayan wala na makuha. Di na mo trabaho. Mo may uso. Kini ako balikon. Sir, pwede ba kasuhan sa barangay ang panday nga nag-advance og 10,000 pero wala matrabaho kay wala mosugot ang chod adtong panahona? 5 years ang milabay. Akong gitingil, dili naman mo mauna ning pait, no? Kanang advance lagi yun. Mo pirma man ay. Pirma, ay pirma po na sila, oy. Man mo patalaw na honan nila. Ay, sus, pirma raman di ay ni. Kunya, magtago-tago na dayon. To ang nagtrabaho sa lain nga area. Madunggan na lang mo nga, to ang may gipakyaw dito, sir, mo kana mo kini. Mo ba? Nya pagka pipilak adlaw nagkas-advance na sab ni sibat na sab din na sad malukit. Grabe sab ni sila oy. Gabaan ta ni sila ba
kanang inyong pagdukdok sa martilyo, ang inyong tang kumagko mo yung apel og igo. Ay, naay mga badlungon ha. Naay mga badlungon. Mga gotsinanggo ba? Oo. Okay, nala sige. Jut lang ha. Nasubli pagpangutana ni Ma'am Elizabeth unsa di ay ng demand letter. Oo. Ang demand letter sa atong pinakayano nga pag cite sa usa ka example, ang saad gihimo aron pakyason. Ingon na ba? Oo. Di ba doon kanta na? Okay. Alright, nala sige. Ingon pa ni Oliver. Ang resort, Sir Frank, unahan pa sa Ultra Winds going to Hidden Valley Road. Ay, Hidden Valley Road, ha? Unya, lugsungon. Sa to pamunaog pa. Lugsungon ang dalan. Ni-try me ni John Macas adtuon, apan kay wala pa may go signal sa tag-iya. Lisod mo adto didto. Basin unyag pusilon me ni John Macas sa guard. Ha. Bitaw, bantay mo. Oo. Istoryahan lang inyong gwardya. PR ba? Guard. Kini ko, gwapo kini guard na inyong resort guard. Oh, grabe, no? Sus, kano sa ba ni ma-open guard? Sigurado guard, mag-ambangan ng mga tao. Sus, nice kay guard. Oh, nice guard. Talo-talo ba? O para ganahan. So, sa sunod ninyo niyang pagbalik, mingon ditong gwardya, sus, mauman akong amigo. Ako bang nisuginlan akong boss nga maayo kayo nga tong resort boss. Ingon na to na bisita din. Oo, mamagini sila na may mubuon nga iyang kuyo. Si John Macas ni. Oo. Oo. Ingon na nang gakahitabo. So John, kumbate lang gyapon. Oo. Di man na sila mamusel o walay igo nga rason ngano magyuntang pusilon ta. Sige. Sa nagpadala og mga pangutana, ang wala din ni kato si Kuan, kato si Motovlog. Di ba? Og si Septem Virgo, absent sila, absent. Ang bag-o na to din ni si Nestor Auditor, kinsa pa si Rodney, tapos nagibasa si Melbourne Aturo, ako na nagibasa. John Macas, gibasa ko na sab, o si Baras, na isa nga bag-o, no? Kato si Nelson Auditor. O kanang apelyido, kanang tundog na kay nasukad ka na ito kay mura kog dunay silingan nga auditor nga katrabaho ko to sa gobyerno. Oo, sige. Salamat lang ta sa mga nagpadala og mga pangutana dinhi sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon. Okay, dirita sa pikas tan-aw na to og naabay nakadugang. So more or less mao ang atong pagpasabot diya kaninyo ha. Maayong kadot. Pangutana ni sa 0917-704-3210. May hapon, Sir Frank, na ako'y pangutana. Suliran kini sa akong kaila. Okay? Naa sila nagpuyo sa yuta nga kumon pa sa pamilya sa iyahang amahan. Kumon sa tupawa pa mabahin. Wala pa na buak-buaka ang titulo. Kita mo na, natubag na dayon ang sitwasyon. Wala pa na buak-buaka ang titulo. Karon sir, ang iyang paryente nagbuhat og tangkal sa baboy. Paryente, unya sa inyong yuta, kilid sa balay sa akong kaila. Gilid sa balay. Sa to pawa makasulod sa ilaha nga property. Nagreklamo gyud din taon sila kay grabe kabaho. Okay. Kay balo man gyud tang tanan basta tangkal sa baboy bisan sige og banlawan baho gyud exactly. Oo. Unsay ilang buhaton nahasol gayod sila sa kabaho. Gihangyo na ang tag-iya sa tangkal pero nag-ingon nga sa November pa niya kini kuhaon ang mga baboy. Unsay imong matambag, Sir Frank? Kini
o ato yung tumanon ang balaod, bawal ni siya. This is nuisance per se. Kana siya. So, kung mo istorya ta og nuisance, it calls the attention of the municipal health officer or city health officer as well as the police. Kay sila mo'y magpatuman ini. In other words, mudako ang kaso. Unya kung nuisance per se, ilabi na kaniingon nini nga mga hitsura sa mga tangkal. Kinanglan nga automatic kini siya nga masanta mapaundang amang operasyon. So ang buhaton, mangayo lang sila og magkandak sila inspection and then maghimo din sila recommendation for immediate closure kay ang mga silingan na hasol nining baho nga tangkal sa baboy. And so that the municipal mayor or city mayor ug asa magaling ning syudad og dinhi sa ato sa dakbayan na amot kanus apan imaaksyon mangayo og order for immediate closure. Pwede executive order. Okay, dili man ni maayo. Sakto ka, basta nga ni og tangkal-tangkal ka, kanamang pagpanglimpyo ba? Baho mo gini kayo, pero ihawa ka ng baboy. Litso na, pulpid ang pagkalami. O, di ba? O, ingon na lang ang ato ang pagpasabot diha kaninyo. So, I hope na nakuha nyo, no? Kini, dili na madala ni og langan-langan kay baho magkain ni. Labi-labi ni kabaho part. And so, kung naa ka sa munisipyo, adto ka sa mayor or sa ilang health officer. Kay automatically, ma-deputize din diretso ang atong kapulisan ana. With the order of the municipal mayor and the municipal health department, together with the police, magkandak sila inspection. Ingon na ng remedy. Ayaw i-konfrontasi sila kay basig mag-away pa mo. No? Bisag unsaon part. That is why kasagaran sa mga namuhi og baboy isolated ang ilang mga tangkal. Tuan is layo. Kay makadistract ni sa baho ngadto sa ato mga silingan. Bisan pagtahop ang pakaon na, baho magyapon na. Tingala bitaw ko na nga ang tahop ni mga ginabaho pag kaon nila na mga mo etc. Resulta baho. Away na dayon sa silingan. Ay daga kay mga silingan gaaway na. Sa mga subdivision, by the way sa mga subdivision, automatic nga bawal ang pagpamuhi og baboy. Tungod kay niya sa subdivision, ay bawa man tang apikig kaing lugar. Okay, aman mo ibutang ang baboy. So, ibutang na diha mismo sa imong tugkaran, kilid, labing silingan. So, munang anging hunonon. Musa, naay mga subdivision din nga sagop og sa kapalisya nga bawal magbuhi og baboy. Marang-arang pa sigurong manok. Kay ang itin na di makaayo as in nga baho. Gawas o makalabay ka sa poultry diha sa kabukiran nga iya diha sa atong government official sa Laluigan sa Misamis Oriental, di lang baho sigurong imong masimutan, batalyon sa mga langaw ang naa diha. Okay, nala sige, thank you Sir Frank palihog kog advice may tungod sa panday. Sa dili gitubag ko na imo ba itong pangutana ganina may tungod sa panday? Katong ingon nimo nga kuan, ako na itong gisugin lang kananan ako, no? Nga ang okay, gibasa ko man lang di ay. Oo, niya wa ko'y nahatag nga advice. Usahay na problema na to. Experience ko ni. Patrabaho ta. Pero ang atong kakailan nila, Pedro lang, Juan. Apelido wa manggani. Di ba? Ikaw mismo, Tor. Kung sa imuhang na-experience siya.
Di ni mo may bawaan ang first name, o na nickname lang niya, apelido, asa ang roots nila nini. Di ni mo kay bawaan. Kita pod kumpiyansa magyuta kayo. Now, kung panalitan, hapdos para kanimo ang 10,000 pesos, gidaganan ka. Kung may bawaan ni mo asag yun na siya nga residente, adto ka mag-file og sumbong, palitan karon naa siya magpuyo sa balulang. Alright. So, ang imong paghabaton, para mabawi nimo ang 10,000 ka pesos, naaman siya magpuyo sa balulang, adto ka sa barangay kapitan, mudangop ka og imong ipasumon ang nakautang nga panday. Mura na ang best remedy. Dili mahimo nga imo nang tiraduro ng agtang nana kay dako ang sala nimo nga mabuhat na. Kung dili ato nang ipatawag lang dito sa barangay. Ipasumon ta na total matultulan taman kay naa di siya gapuyo din dapitas balulang. So si Edwin Mikabane andam nga moris mag-resolbar niya na kay siya man ang barangay kapitan diring dapitas sa balulang. So mo na ang ako ang advice. Normal gining magpatrabaho tapart. Ya dili man ta basta-basta nga maka-hire og mga kanang high-end nga mga trabante nga no. Mahal masab. So dito ka sa Mantinil. Dito ka sa Mantinil part. May mga siguro imong balay kay ang mga sablayan na mga unsa diha mga hardwood. Ang ako Coco Lumber may bawaan ninyo ina na kantong pobre oy. Oh, inyo pulihan palitan nagnara na. Mapugos kay kog dawat na. Oh. Coco Lumber. So, katawanan man human sa Coco Lumber, naka-decider ko nga ilisdan taning kisame og baga-baga. Okay, kay nipis man. Tang-tang, no? Ang lansang bilin. Kay di man makuha ng lansang kay gilubong man dito sa Coco Lumber. Gahi kayo bay. Gahi kayo. So gisapawan na lang 1 por 2 man siguro to. Aron nga sayon lang ang paglansang sa mao nga kisame. Ma-attach dito. Dili na direkta ngadto sa Coco Lumber. Ingon na nakalig-on. Ay kami no sa ang mga Coco Lumber. Wa mo pangkuyap diha. May man mo kay sapian man mo. Kami taon ka, Mantinil na. Siya grabe po Sir Frank. Tinuod. Ato ay dito. Ay na lang. Kagasto niya ako ni mo painom. Okay. Sige, salamat ha. Thank you. Alright. Edot, akong hitan na ang orasan. Niya ako dagang pangutana kani kabahin ni sa labor pero ugma na lang sa Miyerkules na lang ang next episode mag-istorya ta kabay sa labor no kini bang mga batasan sa ato ang mga trabante nana nga nakatrabaho na anya gusto mag-resign nana ba unya dunay naga-resign unya gifailan og sumbong siya nga awol or AWOL. Siya nga, anong gifailan magsumbong nga AWOL nga nag-resign naman ko? Nana ba? Okay, kini resolbahon ko ni. Ang supposed to be, ang usa sa mga topic akong pag-isgutan, mauman ang may tungod sa mga annotation diha mismo sa Certificate of Title nga naan diha kaninyo. Sir, palihog ko kay ako na ning tubag si Nestor Auditor. Oo. Sige. Tor, salamat kay Tor sa imong pagsalig din sa atong programa nga Nuda Veritas. Okay? Sige. Ang pautana, Sir Frank, naglibog yun ko, nag-resign ko, unyang filean mahinong kong sumbong AWOL or owl. Yan din is ato owl. O, dili ka ng owl nga bird. No? Absence without official leave, AWOL or AWOL. Alright. Posible ba din na, Sir Frank, ang tubag, yes, na nag-resign ka. Okay? Pero wa ka man mutong the next day. Or
the succeeding days, wa ka magpakita sa employer, wa ka magpakita sa kompanya. So gifailan ka sa kompanya og AWOL, absence without official leave. Can that be done? Is it possible that we can file a case against the employee for committing AWOL nga nag-resign naman siya? The answer is yes. Unsa nga sitwasyon? Ang sitwasyon mao ni, under the rule or under the labor code of the Philippines, kung mag-resign ka, dili automatic nga pag-submit nimo sa imong resignation letter, buwag ka na sa kumpanya. Ubos atong balaod, you have to advise and notify nga mag-resign ka sa employer, no, sa imong employer. But it will not immediately take effect. According sa atong balaod sa Labor Code of the Philippines, mugahin ka o 30 ka adlaw, 30 days notice, i-address na nimo sa imong employer. In other words, kung mag-resign ka, you have to, karon, pitsa uno, no? Nag-resign ka October 1st. Dili na siya automatic mo take effect. You have to count 30 days. Gatawag ko na og 30 days notice addressed to the employer. Kay mao nang balaod. Labi ka nag-file ka og resignation. Okay? Nag-resign ka October 1st. Pagka October 2, 3, wa ka magpakita sa kompanya. So, gipangita ka sa kompanya. Magsimana na lang, wa ka gyapon magpakita. So, i-charge ka og AWOL. Pwede ba na? Yes. Kay ikaw, naapay 30 dias nga obligasyon ka nga magtrabaho tuod naka-file ka og resignation. So, delikado. Be extra careful about this. No? Kay ang impression sa uban nagtuo nga, kung mag-file siya ugma, automatic take effect na dili na mao. Klaro ka na sa atong balaod sa Labor Code. Tagaan ni mong panahon ang kompanya. 30 days. Unsa bay rationally why that my resignation letter will not take effect immediately? Nganong naa pa may 30 days notice? Para pod ang kompanya adunay panahon sa pagpangita kinsa kapuli nimo. Tabi karon, ugma unang style, mukalit ka og resign ugma, unya wala na dayon. Sakto ba na? And not only that, to clear your accountabilities. Oy, ato ning palapdan ang atong discussion part, may tungod din mga butanga Wednesday pohon sa atong laing episode sa programa nga Duda Veritas. Naputol atong wifi, oo, nagluya ang ihang signal. Anyway, closing portion naman ta sa atong pagpadagad sa atong programa. Atong basahon ang hisgutanan unyang alas 6 ang takna sa gabi no? Natubag ko ng may tungod sa baboy ha. May tungod sa baboy, natubag ko na tangkal sa tangkal. Alright, thank you. Niya karon ang ato ang hiskutanan. Programa kalipay nga mulhotay unya alas 6 ang takna sa kagabion, inyo babati dinhi sa Radyo Ultra. Kung atong batasanon nga ang Ginoo maoy unahon, ang atong panahon iyang plastaron. Balikon nato. Kung atong batasanon nga ang Ginoo maoy unahon, ang atong panahon iyang plastaron. Kini karon alas 6 ang takna sa kagabion, inyo babati dinhi sa Radyo Ultra. Part 1 na tigong panahon oras. Sa nga ni Ricky Langga atong kuyog karong gapuna sa programang Duda Veritas uban ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Dakbayan sa Cagayan de Oro o sa atong number 1 City Kagawad, Aga Swan sa Padayong Pilipino. Kami moingon, salamat sa inyong pagpaminaw, maayong hapon kaninyong tanan.